Makulay ang nakaraan, liwanag ang dala maging sa kasalukuyan. Taglay ang iba't ibang kutay sa kasaysayan nito. Pinakaunang lalawigan na naitatag sa buong Luzon, probinsya na matatagpuan sa Central Luzon o Region 3. Napapalibutan ng Bataan at Zambales sa may bandang Kanluran, Tarlac at Nueva Ecija sa bandang Hilaga, Bulacan naman sa Silangan. Hindi ka mauubusan ng gagawin sapagkat dito matatagpuan ang City of Angels, makulay na Pasko na tinaguriang Christmas capital ng bansa, binansagang culinary capital of the Philippines, Kapampangan, Pampangas, best of the best, Maya Payaldo, Ikayungan, Kabalen at abayin niyo ko po tungkol king kasaysayan inganing probinsya, Mekeni Tukika, Malawas ka, Pampanga. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Pinangalanan ito ng mga Kastila bilang La Pampanga, ngunit ang salitang Pampanga ay nagmula sa salitang Pampang nang ibig sabihin ay tabing ilog o riverside, kung saan makikita sa lalawigan na ngayon ay kilala bilang Pampanga River, at dahil nung araw ay pampangan ito ng mga bangka. Ayon sa archival search ng mga ebidensya ng kasaysayan ng Pampanga, ito ay isang parte ng Luzon Empire na kilala bilang Kaharian ng Tondo na pinamumunuan ng mga Lakan. Ang Kaharian ng Pampanga ay isa sa pinakaunang kabihasnan ng dating kaharian ng Pilipinas. Ang mga Malay na mula sa timog ay naglayag sakay ng kanilang mga balangay. Sa pagpasok ng ika-14 na siglo, ang isang prinsipe na si Prinsipe Balagtas mula sa Majapahit Empire sa Indonesia ay namuno at nagtungo sa gitnang Luzon. Ang pangkat na ito ay kabilang sa lahi ng mga taong Kayumanggi ang Balat, kung saan naninirahan sila sa iba't ibang parte ng pamayanan sa Luzon na pinamumunuan ng Datu. Lumawak ang nasasakupan nila mula sa Rio Grande de la Pampanga hanggang gulpo ng Lingayen sa Hilaga, sa timog ng Manila Bay, sa bundok ng Sierra Madre sa Silangan at sa kanlurang bundok ng Zambales. Dinala nila ang kanilang kultura sa Pampanga sa mga tuntunin ng kanilang industriya, tirahan, damit at iba pang mga aspeto ng kanilang buhay. Mga gamit pandigma tulad ng bolo, sibat, pana, espada at palaso ay pinakilala din bilang paghahanda sa mga paparating na digmaan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Kapampangan ay mga dalubhasa na sa paggawa ng mga bangka para sa pangingisda, pangangalakal at maging tirahan. Pero ang Karakoa ay mga bangkang padigma kung saan sinasakyan lamang ng mga pinuno at mga mandirigma. 1571, itinatag ni Martin de Goete ang Pampanga na pinakaunang lalawigan sa Luzon noong panahon ng mga Espanyol para sa mas mabuting layunin ng pangangasiwa at pagbubuwis. Hinati ng mga Kastila ang Pampanga sa mga pueblo na hinati-hati pa sa mga distrito o baryo, ngunit nakaranas ng labis na pang-aabuso na ginawa ng mga ilang enkomenderos. Ipinagbawal ni Haring Philip II ng Espanya noong 1574 ang karagdagang paggawad ng pribadong estado, ngunit ang kautosang ito ay hindi ganap na ipinatupad hanggang 1620. 1660, ang pag-aalsa ni Francisco Maniago laban sa mga Espanyol. Siya ay tubong Mexico Pampanga na isang maestro de campo. Sa panahon na yon, ang Pampanga ay sentro ng atensyon ng mga reliyosong grupo dahil sa taglay na kayamanan nito. Pinaranas sa kanila ang mga pang-aabuso tulad ng pulo y servisyo o sa pilitang pagtatrabaho, kung saan pinagtatrabaho sila ng 8 buwan sa hindi patas na kondisyon at hindi man lang binayaran, at kinamkampa ang kanilang mga pananim na palay. Gumawa ng paraan si Maniago upang makumbinsi ang kalapit na mga bayan. Ginamit niya ang kanyang talino. Sumulat siya at nakumbinsi ang mga Pangasinense at mga Ilocano na mag-alsa labanan ang kalupitan ng mga Espanyol sa kani-kanilang mga lugar. Inarangan nila ang mga ilog patungo ng Maynila upang hindi makakuha ng supply o mga kagamitan ng mga Espanyol na naninirahan sa ayuntamiento sa Maynila. Sa haba ng panahon na kanilang hinarangan ang mga ilog, ay nagutom ang mga taga Maynila
kung kaya't napilitan ng mga Espanyol na makipagnegosasyon sa pinuno ng mga rebelde na si Maniago. Pinangakuan ng mga Espanyol na bibigyan ng malaking halaga at sa dulo ng kanilang pakikipaglaban natigil ang kanilang pag-aalsa sa tila pagsuko ng pakikipaglaban ng mga mandirigma sa Pampanga ay simula naman ng mas malaki at mas madugong pag-aalsa na ginawa sa Pangasinan at tinuloy na pinamumunuan ni Andres Malong ang hari ng Pangasinan. Petsa 8, Oktubre taong 1762 nang mangyari ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na marahil lingid sa kaalaman ng marami. Itinilaga ni Gobernador General Simon de Anda y Salazar ang bayan ng Bacolor sa lalawigan ng Pampanga bilang pansamantalang kabisera ng Pilipinas. Ito ay bunsod na nangyaring British invasion o pananakop ng mga Ingles sa lungsod ng Maynila mula 1762 hanggang 1764. Nais ng mga Ingles na masakop ang Maynila upang gamitin ito sa mas mabisa nilang pakikipagkalakalan sa mga karatig bansa, partikular na sa bansang China. Ito ay ginawang kabisera dahil magandang lokasyon ang Pampanga dahil hindi ito basta-basta mararating at maaatake ng mga Ingles, kaya madali silang makakagawa ng mga counter-attack sa mga British invader. 1899, naging pansamantalang kabisera ng Republika ng Pilipinas ang San Fernando, Pampanga. Ito ay sa kasagsagan ng revolusyon laban pa rin sa mga Kastila. Disyembre taong 1941, binulabog ng mga Hapon ang base militar ng mga Amerikano. Binomba ang Clark Air Base, hudyat ng panimula ng pananakop ng mga Hapon sa Pampanga. Ang mga Kapampangan guerrillas at mga komunistang Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa mga Hapon sa pamumuno ni Luis Taruk, nakipaglaban sila at pinaatras ang mga Hapones. Tinulungan din nila mga pwersang Amerikano na labanan ang hukbong pwersa ng mga Hapon. 1991, ginimbal at niyanig ang Pampanga sa pagputok ng Mount Pinatubo. Sobrang naapektuhan ang lalawigan, lalong-lalo na ang mga katutubong Aita. Sa pangyayaring ito, inabandona ng mga pwersang militar ng Amerikano ang Clark Air Base dahil sa nasabing pagsapog. Binubuo ng mga kilalang mga syudad at munisipalidad ang syudad ng Angeles, Mabalacat City at kabisera na San Fernando City. 19 na mga munisipalidad ang Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, Florida Blanca, Guagua, Lubao, Macabebe, Magalang, Masantul, Mexico, Minalin, Purak, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santa Rita, Santo Tomas at Sasmuan. Kapampangan ang kanilang ipinagmamalaki na lingwahe na ginagamit nito sa mga kalapit na bayan tulad ng probinsya ng Tarlac at sa hilagang parte ng probinsya ng Bataan. Mga festivals tulad ng Caragan Festival ng Mabalacat at Air Balloon na ipinagdiriwang sa may Clark Freeport Zone. Isa din sa pinakakilalang pagdiriwang sa lalawigan ay ang Giant Lantern Festival. Taon-taon ito ginaganap sa may San Fernando, Pampanga, tagisan ng naggagandahan at nakakamanghang pailaw ng mga giant parol. Produkto ang Pampanga sa mga tanyag na tao sa Pilipinas. May mga dugong Kapampangan tulad ng mga basketballistang sila Japet Aguilar, Arwin Santos, Calvin Abueva, Jason Castro, Ian Sanggalang, Ato Agustin, Nino Canaleta, at ang NBA 2021 Six-Man of the Year na si Jordan Clarkson ay may dugong Kapampangan dahil ito ang hometown ng kanyang ina, ang flip-top MC at tinaguriang Joke King at prinsipe ng Ribat na si Joseph Cagasan o mas kilala bilang Sinyo. Gloria Macapagal Arroyo, Diosdado Macapagal na nagmula sa Lubao, Paquito Diaz at Rumi Diaz na nagmula sa bayan ng Arayat,
Dick Israel na nagmula sa bayan ng Purak, Rofamay Quinto na tubong Angeles City, Roy Vinson ay tubong Mexico, mga may dugong Kapampangan tulad ni Tanggol na si Coco Martin, Rudy Fernandez, Fernando Po Jr., Lito Lapid, ang King of Comedy na si Dolphy, Vilma Santos, Dante Rivero, Jacqueline Jose, Cara David, Ellen Gamboa, ang batang-bata ni si Efren Bata Reyes na legendary sa larong bilyar ay may dugong Kapampangan at iba pang tanyag na mga Kapampangan na tumatak sa iba't ibang larangan ng industriya. Mga pagkain o lutong Kapampangan na maaari nating subukan tulad ng turones di kasoy, halo-halo, tibok-tibok, balu-balu, murkon, San Nicolas cookies, pindang damulag o tosino, bulanglang, betote, kamaru, pinukadkad na hito, ubang itik, tamales, pansit luglog, kilayen, brenghi, at ang orihinal na ulam ng mga Kapampangan, ang sisig, na kilalang kilala sa buong bansa. Busog sa kasaysayan, busog sa mga impormasyon at lalong busog sa mga pagkain. Ngayon ay magpakabusog tayo sa mga kaakit-akit na mga tanawin at mga heritage sites na sigurado namang sulit na sulit pag ito'y ating napuntahan, tulad ng Mount Arayat, Mount Pinatubo, Miamit Falls, Dinosaurs Island, Clark Safari and Adventure Park, Zucobia Fan Zoo, Nayong Filipino Clark, Air Force City Park, San Guillermo Church ng Bacolor, Holy Rosary Parish Church, St. James the Apostle Church at ang Museo ng Angeles. Tanyag ang mga Kapampangan na mahusay sa kusina, mahusay sa iba't ibang larangan sa industriya, kaya mas maraming Kapampangan ang kilala noon at magpahanggang ngayon. Marami na ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayang tila ba nawala na ng pagpapalaga sa mga pamana. Ang bawat lumang mga bagay, gusali o mga bahay ay sayaw ng ating pinagmulan. Nakakalungkot lang isipin na nawawala na ng halaga ang mga bagay na konektado sa ating nakaraan.